Magandang araw sa lahat. Ito yung ating ikalawang bahagi ng talakayan no, sa perspektibo ng pelikulang panlipunan. Sa unang session ay nasimulan na yung pagpapakilala sa mga konsepto na ginamit dito sa kurso. Ito yung upang maipakilala no, yung iba't ibang issue at kontemporaryong kaganapan no, sa ating lipunan. Sinimulan ang talakayan sa pangkalikasan, teknolohiya, akademya, kasarian, kahirapan, politika, diaspora at ang pang-akademya na konsepto. Ngayong ikalawang session ay bibigyan naman natin ng malinaw na pangatwiran yung mga konsepto ng feminismo, kasaysayan, pag-ibig, pampamilya, pangkultura, migrasyon at reliyon. Sa parehong paraan pa rin, gagamitin natin yung mga piling-pelikula upang maging gabay sa pag-aaral ng mga konsepto. So, kailangan ko pa rin yung inyong tugon, kaya gamitin ninyo yung chat box para sa pagbibigay ng feedback ng inyong sagot. No, pagpapatuloy lamang ito ng ating nasimulang talakayan sa konseptong panlipunan. Para sa ikasyam na konsepto, anong konseptong panlipunan ang uri ng pelikula na hinggil sa mga Magdaleno ng bayan? Ano ang inyong sagot? Ang paghahayag ay sumalamin no, sa konseptong feminismo. Pag sinabing Magdalena, iyon ay metaphorical o bansag ng panitikan no, sa mga babae na kadalasan ay mga babaeng inspirasyon no, sa kalakasan, mga babaeng inspirasyon sa pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa kasarian. Sa negatibo naman na pananaw, pag sinabing Magdalena ay bayarang babae. No, ang feminismo bilang konseptong pelikula na isang makapangyarihang kasangkapan upang talakayin yung mga isyu no, gaya ng diskriminasyon no, sa kasarian na talagang nararanasan ng mga kababaihan sa lipunan. No. Ang pelikula ay nagsisilbing platform para ipakita sa mga kwento na mga kababaihan ay kayang magsumikap no, para labanan yung sistema na nagpapalaganap no, gaya ng mga gender oppression o yung mga panlalaking pananaw. Mga hindi makatarungang limitasyon sa kanilang karapatan at oportunidad. No, sa pamamagitan ng feminismong konsepto, no, idayunin ng pelikula na ito ay maiwaksi yung mga tradisyonal o stereotipong paningin sa mga kababaihan. No, at ito din ang mga pelikula na nagbibigay tinig no, sa mga kinakaharap ng mga babae. Ano pa? Ang pelikula sa anyo ng feminismo hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng mga kababaihan bilang biktima, no, kundi pati na rin ang kanilang pagiging malakas at may kakayahan magpursige no, sa iba't ibang pagsubok ng buhay. No, ang mga halimbawa ng pelikula, madalas tinatampok dito yung mga karakter ng kababaihan na lumalaban no, sa mga domestikong pananakit no, ng asawa, ng tingin no, sa mga kabaihan ng sa lipunan gaya ng diskriminasyon sa trabaho, no, pati rin sa mga sistema ng pamumulitika, pang-ekonomiyang kalagayan no, sa kanilang tinitingnan bilang mababang posisyon. Ano pa, sa mga pelikula, kadalasan yung mga karakter ay ipinapakita na sila masyadong emosyonal, no? Pinapakita sila ay mahina, sila ay walang kapasidad, no? Walang karapatan. Yung madalas na pinipigilan ng mga sa ganitong anyo ng pelikula. Sa mga nabanggit kanina, no, pagka may mga ganitong pelikula ay emosyonal no, para sa mga kababaihan kasi hindi lang sila bilang isang taong mahina o marupok, kayang-kaya nilang ipaglaban yung kanilang sariling boses, no? Ay dahil alam natin no, ang mga kababaihan ay may malaking ambisyon din, no? May kakayahan din magtagumpay no, sa aspeto ng buhay na madalas ay tinatanggal
no, sa kanila na may konsepto na panglalaki yan, mga ganon. Ano pa? May mga pelikula na saan yun ang prostitusyon, may isa pang issue yan na kadalasang tinatalakay sa pelikulang feminismo, yung mga human trafficking, yung sa pilitang pakikipagtalik, pornografiya. Yan ay bahagi din ng mga ah, kalupitan na kalakaran, no, sa mga kwento ng naririnig natin sa mga kababaihan. Madalas na ilalarawan din na kaya sila pumapasok sa mga ganitong industriya dahil sa sa lipunang hindi makatarungan, ano pa, sa kakulangan ng oportunidad. Ano pa, may mga karakter, no, ay masusing pinipili, no, yung pagsasabuhay ng kanilang emosyon na kalagayan, yung sakit, takot, no, ano pa, yung paglalakbay ng karakter patungo sa kalayaan. Kaya isang magandang tinig talaga ang mga pelikulang ganito, no, para sa mga issue ng gender inequality, ano pa, sexualidad at karahasan sa mga pababaihan para matugunan yung pagkakapantay-pantay sa lipunan, no, sa iba't ibang aspeto ng buhay, social man yan, ekonomiyan man yan, o political na anyo. Isa sa halimbawa dyan, yung Bata-Bata, Paano Ka Ginawa, 1998, no, comedy drama sa direksyon ni Chito S. Ronyo. Yung pelikulang ito ay batay din sa nobela ni Luwalhati Bautista. Bago siya maging pelikula, na saan nyo muna siya ng nobela o panilikang babasahin na binigyang buhay ni Leia o si Vilma Santos. Isa siyang aktivista para sa karapatan ng mga kababaihan. Isa din siyang ina sa dalawang anak mula sa magkaibang tatay. Iniwan siya ng mga tatay ng kanyang mga anak at mag-isa niyang tinaguyod ang kanyang mga anak habang nagtatrabaho sa isang women's crisis center. Sa kanyang paglalakbay, no, naharap siya sa mga hamon ng pagiging isang ina, no, ang pagsasabay niya sa trabaho at responsibilidad niya sa pamilya at yung responsibilidad niya bilang manggagawa. No, ang pelikula ay sumusuri sa kinakaharap na pagsubok ng isang ina na nagsisikap na balansehin yung kanyang karera at responsibilidad sa anak bilang magulang. At kung paano niya bibigyan ng prinsipyo ang kanyang prinsipyo bilang isang babaeng may malasakit, no, sa karapatan ng mga kababaihan. Yan, ano pa, sinubok siya ng pagkakataon, no, dahil sa isang eksena, yung biglang dumating yung ama ng kanyang mga anak upang paratangan siyang nagpabaya, no, hindi marunong mag-alaga, no, kaya sa huli kailangang pag-isipan ng ni Leia kung ano ang mahalaga sa kanya, yung pagiging isang ina na may malasakit sa kanyang mga anak o yung pananatili ng kanyang kalayaan at pakikipaglaban sa karapatan ng mga kababaihan. Ano pa? Ang pelikula na ito ay magandang tema, no, tulad sa kalagahan ng konseptong feminismo dahil ipinakilala mula sa mga tradisyonal na limitasyon, no, at mga konseptong self-empowerment na sa gitna ng pagsubok sa pamilya, no, sa relasyon, no, pinakita pa rin yung hamon, no, ng isang babae. Ano pa, yung pagiging single mother. Kung bibigyan pa ng mas malalim na pagsuri, no, yung pagmamahal ng isang ina, no, at yung pagkakapantay-pantay ng babae sa lipunan. Kaya ito yung ilan sa matagumpay na anyong pampelikula na sa dulog o konsepto ng feminismo. Yan, iba pang halimbawa, ang Babaeng Humayo, isang drama nasa direksyon ni Love Diaz. No, at yung Everything About Her, no, ni Joyce Bernal. Yan, para sa ikasampu, no, anong konseptong panlipunan nito? Sa konsepto na nagpapakita ng kasaysayan ng isang paniniwala, no, walang ibang sagot kundi
konseptong kasaysayan. No, ang kasaysayan ay mahalaga ding konsepto para pagkakataon ipakita yung kaganapan, no, o yung karanasan at pagbabago ng lipunan na may malaki na epekto sa hinaharap. Sa pelikula, hindi lamang isang serye ng mga petsa o pangyayari, kundi ito ay sumasalamin din, no, sa kalagayan ng tao, sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pakikibaka o nararanasan sa panahon na iyan. Mga ganitong pelikula, mahalagang may mga personal na epekto ito sa mga manonood, kung paano nila ang mga karakter inaharap yung mga pagsubok dulot ng makasaysayang pangyayari. Yung mga labanan na nakaraan na ipinapakita upang magbigay linaw, no, sa aral at tuto na maaring magamit sa kasalukuyan, no. Halimbawa na lang yung revolusyon, no, ng Pilipino laban sa Kastila, na madalas itinatampok sa mga pelikula dahil nagbibigay din ito na maipakita yung kolonyalismo, yung kalagayan ng mga mamamayang Pilipino noon. Ano pa, yung pakikibaka sa revolusyon, no, at yung mga pagbabago, desisyon ng mga bayaning nagnanais para sa kalayaan. Ano pa, kung mapapanood natin yung mga makasaysayang panitikan, no, yung mga nobela ni Rizal na nasa ipelikula tulad ng No Limit ang Ere at El Filibusterismo. May mga visual representation iyon ng makasaysayan na makatarungan na ipapakita sa mga isyong kawalan ng katarungan, pagpapahirap sa bayan, no, sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Daan din natin yun para maunawaan, no, at yung mga tao sa panahon ng ganitong kaganapan, at ito din yung humuhubog sa ating identidad at kultura. Maraming aral ito na makukuha na sana hindi nakakalimutan ng kasalukuyan ng panahon ng EDSA, no, nakakalungkot nga mga ganitong hindi na higit na pinapahalagahan sa kasalukuyan. No, kaya yung mga ganitong anyo ng pelikula, madalas talaga medyo makulay, no, kasi parang binabalikan natin yung naratibo anyo ng buhay noon. Ito din yun yung nagsisilbing gabay, no, panghatak natin sa progresibong lipunan. Mahalaga balikan ang nakaraan. Yan, isa sa magandang halimbawa, dekada 60, 2002 ni Chito S. Ronyo. No, ang pelikula na ito ay makasaysayan dahil tumalakay ito sa buhay ng pamilya Bartolome, no, sa Pilipinas, sa ilalim ito ng rehimeng marsyalo ni Ferdinand Marcos. No, ang pelikula ay sumusunod sa buhay ng pamilya ng Bartolome sa pamumunayan ng karakter, no, ni Vilma Santos, no, si Amanda, tsaka ang kanyang asawang si Julian, no, si Christopher De Leon, kasama yung kanyang 5 anak. Habang may mga personal na pagsubok yung pamilya, sinasabayan pa yan ng paninindigan ng mga anak, no, laban sa rehimeng na pamamahala, no, sa rehimeng Marcos. No, sa pelikula na ito, sinalaysay ang mga karanasan ng bawat miyembro ng pamilya sa gitna ng mga kaguluhan. Ang kaguluhan dito ay pampolitikal, no, mga protesta, pag-aresto, no, mga karanasan dulot ng marsyalo, mga kilusan laban sa gobyerno, no, yung mga pagkakabanggaan, no, ng tensyon ng mga mamayang Pilipino at militarisasyon. No, kaya ang pelikula ay nagpapakita ng sakripisyo, ng pagkatalo at tapang na ipinapakita sa bawat isa na para harapin yung malupit na
pamamahala na diktatura ng Marcos. Bakit ito ay pelikula ng kasaysayan? No? Dahil ito ay nagpapakita ng tunay na pangyayari na kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng martial law. Binigyang pansin ng pelikula yung epekto ng makasaysayan na ito sa mga ordinaryong pamilya, sa ilalim ng militarisasyon ng gobyerno, paglaban sa karapatang pantao, yun pa kahit yung mga pagpapataw ng mga ng parusa sa mga curfew, mayroon din na konsepto dito. Yung pag-aaresto sa mga aktivista laban sa pamahalaan. Yung pelikula hindi lamang isang personal na kwento ng isang pamilya, kundi ito ay mahalaga din na refleksyon sa mga nangyayaring kaganapan na nagbubukas sa paglaban para sa demokrasya at karapatang pantao. Sa pamamagitan ng pagtalakay ng mga ganitong makasaysayan na ay nagbibigay liwanag sa mahalagang bahagi ng kasaysayan sa Pilipinas na sana hindi nalilimutan ng mga sinumang pangulong po sa pamamahala ng ating bansa. Kasi ito ay bahagi ng ating pagkakakakilanlan. Tinuturo ito ng panitikan, hindi nagsisinungaling ang panitikan. Iba pang halimbawa nito yung Bayaning Third World. Isang drama sa direksyon ni Mike De Leon, at Sister Strel. Ito ay drama ulit nasa direksyon ni Mike De Leon pa rin. Yan, para sa ika-11, anong konsepto? Ipinapakita ang isang damdaming universal. Yan, pag sinabing damdaming universal, yan ay konseptong pag-ibig. Mga ganitong pelikula madalas makulay yung pinapakita kasi makapangyarihan yung pwersa, yung emosyon na bumabalot sa konsepto na ito. Sa pelikula, ang pag-ibig ay hindi lamang isang simpleng damdamin kundi complex, universal na relasyon na naglalaman ng mga iba't ibang emosyon, ng pagsasakripisyo, aksyon, na ipinapakita sa mamagitan ng iba't ibang pagsubok na kinakaharap ng mga karakter mula sa, syempre, romantikong relasyon, pagmamahal ng universal na pwedeng pakita sa pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa kasintahan, pagmamahal sa kaibigan, pagmamahal sa bansa, kaya siya universal. Sa pelikula ng pag-ibig, madalas ipinapakita sa pamamagitan ng mga mensahe, magandang mga linyahan, madadamdaming mga linyahan ng mga karakter, yung aksyon, affection ng karakter sa kanyang minamahal. Makikita ito sa mga sa kanilang pinapakitang galak, yung pinapakitang pangarap, sakripisyo para sa taong mahal nila. Pati na rin sa mga hamon, kasi hindi naman puro ganda lang ang meron sa pag-ibig. May mga hamon din ng relasyon, gaya ng pag-aaway, pagsiselos, mga pagsubok na pinagdadaanan ng mga karakter. Sinisikap ng mga direktor na ang mga manonood ay humahanga, nahuhumaling, at naniniwala pa rin, na may magandang o positibong aspeto ang pag-ibig, may kaligayahan, may kapanagibikan, may pagnanasa, pero hindi naman talaga makuha ng buo, yung istorya ng puro positibong aspeto lang. Nandyan yung pagkakataon na ang karakter ay iniiwan, nagtatalo, may sakit, may kalungkutan, may kabiguan ang pagmamahal. Kaya magandang tema ito, paborito din ito ng madalas ng mga direktor. Kasi una, ito yung madaling tangkilikin ng mga manonood. Mga halimbawa ay ang The House of Us 2018 ni Cathy Garcia Sampana. Ang comedy drama na ito ay kwento sa
magkasintahang sina Primo, yung si Daniel Padilla, tsaka si George, si Catherine Bernardo. Na pareho silang may pangarap na tumanda na magkasama, ngunit paglipas ng mga ilang panahon, natutunan nilang ang pagiging nasa long-term na relasyon ay may kasama palang pagsubok at sakripisyo. Pinipilit naman ng bawat karakter magtagumpay sa kanilang pagmamahalan sa kabila ng hamon sa buhay tulad ng mga personal na ambisyon, career choices, yan, at mga pagkakaibang hindi nila inaasahan. Habang patuloy nilang tinatanggap ang mga pagsubok, nagsisilbing pa rin silang magkasama o nagmamahalan at kung paano nila harapin yung kanilang pagbabago sa buhay. Sa huli ng pelikula, nanatili silang magkasama, na pinagtibay yung kanilang relasyon, pinakita ang tunay na pagmamahal ay lumalampas sa anumang desisyon sa buhay. Ito ay pag-ibig dahil nakatuon sa relasyon ng dalawang tao, kung paano nila pinapahalagahan at pinapalago ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga hamon sa buhay. Ang pag-ibig din ay dumadaan sa matitinding pagsubok, sakripisyo, mga mahalagang desisyon na talagang pumapagitan sa magkasintahan na matagal na sa relasyon. Yung pagkakaroon ng pagtanggap sa pangarap ng kanyang minamahal. Ang pelikula ay may ideya ng pagmamahalan na hindi madali, ngunit ay tunay at nagtatagumpay pa rin. Kaya maganda ang pelikula na ito para sa pagpapalago at pagpapalalim ng relasyon ng magkasintahan. Iba pang halimbawa yung Barcelona, drama romance ni Olivia Laksamana. Para sa ika-12 konsepto na ipinapakita na ito ay pundasyon ng isang bansa, pagkatao at matatag na pakikisama. Anong inyong tugon? Yan, konseptong pampamilya. Ang pelikula ay pampamilya talaga, no? Ito yung pinakamahalagang unit ng lipunan ay pamilya. Ang mga kwentong pampamilya ay nagpapakita ng malalim na pag-iibigan, pag-uugnayan ng bawat miyembro sa pamilya. Ganon din yung mga hamon o sinusubok ng mag-asawa, magkakapatid. Ang pelikulang ito ay tungkol sa pag-unawaan, pagmamahalan, pagkalinga, pagtutulungan na dumadating na kailangan bahagi ng pamilya ay dapat ay kaagapay sa buhay. Yung pamilyang tema ay nagiging salamin din ng ating moral o kultural na pagpapahalaga bilang isang lipunan. Ang pelikula ay nagpapakita ng pagkakaroon ng respeto, kung paano mga kabataan ay nagtutulungan at nagmamahalan sa kanilang mga magulang, ang respeto sa mga nakakatanda. Ang mga pelikula na ganito ay nagpapakita ng mga tradisyonal na kaugalian, yung paggamit ng po at opo bilang tanda ng paggalang sa nakakatanda, isang uri ng mahalagang aspeto ng kultura sa Pilipinas. Yung mga ideya ng bayanihan, madalas nandito din sa anyo ng pelikula, pampamilya. Yung mga madalas na ugnay din sa mga pelikula, yung mga emosyonal na pagsubok tulad ng sakit, pagtatalo, inggit, yan, ng pagkawala sa mahal sa buhay. Sa dulo pa rin ng mga pelikulang ganito, ay nakikita pa rin yung pagsisikap ng pamilya na magtulungan, magtagumpay, na magkaroon ng kaisa, magbuklod-buklod ang pamilya. Ito yung pelikula na pinagmumulan ng suporta, at ito din yung pelikula na ipinapakita yung sakripisyo ng mga anak, sakripisyo ng mga magulang para maging tulay sa nagkakaisang pamilya. Na isa sa mga halimbawa nito yung Tanging Yaman 2000.
no, drama family, no, nasa direksyon ni Doris Gulen. No, ang tanging yaman ay tumalakay sa ugnayan ng tatlong magkakapatid, no, si Danny, si Johnny Delgado yan, si Art, si Edo Manzano at si Grace, si Dina Bonneby na pagkakaiwalay sa mga sa emosyonal na aspeto. Yung mga magkakapatid ay muli lang nagtipon-tipon upang pag-usapan yung alitan tungkol sa magiging mana ng kanilang mula sa kanilang mga magulang. No, si Lola Loleng o si Gloria Romero may nagkaroon na sa pelikula sakit na Alzheimer's, no, na nagbibigay daan pa sa muling pagsasama-sama ng mga magkakapatid. Habang pinapasa nila yung mga problema sa pera, sa desisyon sa buhay, no, yung paglapit din ng kanilang relasyon sa isa't isa, no, ay mahirap na pagsubok. Ngunit sa tughuli, no, nagkaisa pa rin ang pamilya, no, nagkaroon ng kapatawaran. No, yung pelikula na ito ay kwento ng pagsasama-sama ng pamilya, pagpapatawad, yung kahalagahan ng ugnayan ng mga magkakapatid mula sa iba't ibang mayroon na silang buhay. Ito pang buhay, pang pamilya. No, bakit ito pang pelikulang pamilya? Dahil mula sa dinamikong ng pamilya, no, yung higit na pinagtibay yung relasyon ng magkakapatid at anak magulang. No, tumalaki yung mga isyung sa pamilya gaya ng alitan, sama ng loob, no, sa alitan sa pag-aari, hindi pagkakaintindihan, mga personal, emotional na crisis. No, at mula doon pinagtibay pa rin yung halaga ng pagpapatawad, pag-unawa. No, kaya yung pelikula na ito inspirasyon, no, sa lahat ng pampilyang Pilipino na dumadaan sa ganitong pagsubok. No, mahalaga ang pagbibigay ng lakas, no, at paghihilom at sa mga problema para magsimula at magpatuloy muli. Iba pang sample ay yung Three Words Forever, no, comedy drama, family romance ni Cathy Garcia Sampang. Honor the Father ni Eric Mati, isang crime thriller drama na pelikula. Sunod, maaaring nasa hanay ng paglalarawan ng material, spiritual, kolektibong kasanayan. Ano ang inyong tugon? Anong konsepto? Yan, konseptong pangkultura. No, kapag pangkultura, alam na natin ang mga pelikula ay tungkol sa tradisyon ng mga gawi, particular sa loob ng isang komunidad o sa loob ng isang lipunan. Kapag ang pelikula ay nasa anyo ng isang sining, no, kapag ang pelikula ay nagpapakita ng aspeto ng buhay ng mga Pilipino, kanilang kalinangan, kanilang kulay, ritual, mga tradisyon na binubuo ng pangkat ng tao. So, ito yung pelikula na makikita yung simbolo ng pag-uugali ng isang lipunan. Yan, ang mga halimbawa ng mga pelikula na madalas yung ipinapakita yung mga tradisyon, no, sa bansa, gaya ng piyesta, kasal, seremonya, reliyon, yung gaya na nabanggit ko kanina sa konsepto ng pampamilya, bahagi yun din ng kultura. Kaya madalas yung dalawang konsepto ng pampamilya at kultura ay nagkakaisa. No? Gaya na nabanggit ko kanina, pambayanihan, no? Hospitalidad ng na konsepto, yung mga salaming kultural, no, mga pangkat ng etniko sa bansa. Yan, mga tradisyonal na pagkain, no, riyon, pananampalataya. Yan ay bahagi ng ating pagkakakilanlan. Kaya makapangyarihang tool talaga ang pelikula para ipakita at ipasa sa mga kasalukuyan o sa mga manonood yung kultura, yung pamana mula sa noong henerasyon patungo sa mga susunod na henerasyon. Para daan din ito
para mas mapahalagahan, maging buhay, no, mapalaganap yung ating kultura sa mas malawak na era ng mundo. Na isa sa mga halimbawa dyan ay yung babae sa septic tank. Ito ay medyo bias kasi cultural ito pero sa aspeto lang ng pagbuo ng pelikula dahil ang pelikula ay sining, no, pampanitikan, no, ang babae sa septic tank ay comedy ang genre pero ito ay tungkol sa tatlong aspiring na filmmakers, no, ipinakita yung pagiging ah ah tawag nito, pagiging pro ng mga filmmakers sa Pilipinas. No, nandiyan yung mga tatlong magkakaibigan, si Jocelyn, si Kai Cortez yan, si Rainier, si Kian Cipriano, si Bingbong naman si JM De Guzman na sila ay nangangarap makapag-produce ng isang pelikula na tatangkilikin, no, sa International Film Festival na makapagbigay sa kanila ng mga prestige award. Upang makuha yun, attention, no, at magdesisyon sila gumawa ng isang Oscar worthy. Parang ayun ay kanilang ideal na gagawin na pelikula. Gamit yung Payatas Dam Site bilang pangunahing lokasyon. Yung pinili nila si Eugene Domingo bilang lead actress at pinili siya sa mahirap na eksena, kabilang dyan yung pagsiswimming niya sa septic tank. Kahit na labag ito sa kanyang kagustuhan. Ang pelikula ay nagpakita ng medyo satirical, no, at kritisismo sa industriya ng pelikula. Pati rin sa aspeto ng pagpapakita ng kahirapan, no, ng pagbuo ng isang pelikula sa industriya natin. Yung exploitation sa mga aktor at mga pook na bahagi ng pelikula. Ito ay kultural dahil tinalakay yung aspeto ng kultura Filipinos, particular sa industriya ng pelikula, no, at mga pananaw ng filmmakers sa paggawa ng pelikula na mahirap, no, na ipinakita yung psychological, social, political na kaganapan kung saan ang mga filmmakers ay nagsusumikap pakuha ng pansin, no, sa international audience at awards. No, kahit minsan, no, naman kung ang mga director talaga ay pinagpapalit yung dignidad, integridad nila, no, para lang may pakita, no, yung stereotypes, no, may na sa paggawa ng pelikula. Yan, sunod yung ka-14 na konsepto. Ito ay pwersang pakikibagay, pakikisama at pakikipag-ugnayan sa ibang lahi. Yan ay konsepto ng migrasyon. No, ang migrasyon ay pelikula na tumatalakay sa karanasan ng tao na lumipat mula sa kanilang bansang patungo sa ibang bansa o yung mga Pilipino na nanirahan dito sa Pilipinas ay pumunta at naging residente na doon sa ibang bansa. Unang mga dahilan, no, gaya ng diaspora para maghanap ng mas magandang pagkakataon sa buhay. No, yung diaspora kasi kaiba ito sa migrasyon. Sa diaspora, no, ito ay komunidad lamang ng tao na may na pumunta sa ibang lugar para maghanap ng trabaho pero hindi doon maninirahan. Ang migrasyon kasi talagang sa kanyang pagsusumikap na humalo sa kultura, na humalo sa lahi, no, sa ibang lugar. No, migrasyon ganun din, no, yung konsepto ng kawalan ng trabaho, no, walang magandang buhay. No, yun yung madahilan kung bakit umalis sa bansa. Ano pa, naranasan din sa migrasyon yung naranasan sa diaspora, yung sakripisyo, pagsubok, pagtatrabaho sa ibang bansa, pag-aalipe, diskriminasyon.
No, lagi niyong tatandaan 'pag sinabing migrasyon, ito yung pelikula na sumasalamin sa pagbabago mismo ng identidad ng tao. No, habang sila ay naging migrante sa ibang lugar, ay umangkop na sila sa bagong kultura, sa bagong wika. Kaya minsan, yung migrasyon at diaspora, madalas talaga ipinapakita yung kanilang pagkakatulad, yung paglalakbay, no? Yung mga emosyonal, cultural, psychological na aspeto pareho nilang ipinapakita. Kaya huwag kayong malilito sa dalawa konsepto, no, migrasyon at diaspora. Isa sa mga halimbawa niyan ay yung Rosita 2015, no, sa direksyon ni Frederick. No, ito ay isang magandang halimbawa sa pelikulang Migrasyon dahil pinakita nito yung epekto ng personal na kalagayan ni Rosita. Pinakilala din yung buhay ni Ulrich, no, isa siyang lalaking Danish na nag-aangkat no, naghahanap ng isang Pilipinang babae. No, nakitagpuan niya si Rosita mula sa Pilipinas, nagsisilbing asawa o katuwang niya sa buhay. No, yung konseptong migrasyon ay sumalamin sa mga karakter, no, sa Pilipinas, mga babae sa Pilipinas. Yung trabaho dyan ni Rosita ay translator niya. Pero dumating yung pagkakataon talagang si Rosita ay napaibig na sa Denmark. Sa kanya bagong buhay sa Denmark ay siya mismo ay nag-adjust, no, sa bagong kultura, sa wika, yung pagbabago ng buhay niya mula sa pagiging estranghero tungo sa pagiging opisyal na mamamayan ng Denmark. Ano pa, sa mga pelikula na ito, pinakita din yung mga komplikasyon ng mga migrante sa ibang bansa, yung kanilang issue sa identidad. Kaya yung migrasyon talaga na pelikula, hindi lang siya sa physical, no? Na paglilipat mo ng lugar, paninirahan mo sa ibang lugar, pati na rin din sa emotional proseso ng pagbabago ng iyong buhay. Para in good ka na talaga doon sa lugar, kaya siya migrasyon. Yan, sa dulo naman, no, hiniwalay ko lang, bonus concept lang ito. Ito ay extension ng paniniwala, hidwaan, pananampalataya, kalinangan ng reliyon. Yan ay konsepto ng pang-reliyon. Madalas kasi binubukod yung konseptong relihiyon sa konsepto ng kultural. Kasi madalas ang reliyon ay binibigyan diin lang, no, yung malalim na at makapangyarihan na pananampalataya, no, ng tao. So, sa pelikula na ito, no, madalas talaga sa mga pelikula na ito madalas talaga ipinapakita yung pagpapatawad, moral, no, pananampalataya. Sa lahat ng mga konseptong palipunan, ito yung direct na makikita mo yung pagpapahalaga. Yung madalas mga konsepto tungkol sa debosyon mo sa amang may kapal, no? Yung mga impluwensiya ng mga riyon gaya ng Kristyanismo, ano, ng Islam, mga relihiyosong tema, yung mga ganun din yung kausapin ng Katolisismo, mga Muslim na bahagi ng kanilang kultura. Ano pa, sakripisyo, yung pagsunod na sa kalooban ng Diyos. Yan. May mga konsepto din ng pagpapatawad, pag-ibig sa kapwa. Dito yung mga pelikula, marami tayong mapapanood o makikilala na paniniwala, mga ritual. Ano pa, yung malawakan na kaalaman natin sa mga deboto, no, sa mga iba't ibang misa, sa iba't ibang ritual. Nagkakaroon tayo ng pamilyarasasyon at paggalang sa iba't ibang reliyon, no, sa bansa. No, isang halimbawa na yun, Daewoo. Daewoo, Sinapupunan, no, sa Tagalog. 2012, no, nasa direksyon ni Brillante Mendoza. Isang drama, no, pelikula sa buhay ni Shaleha. Si Shaleha, ginampanan niya ni Nora Honor. Ano pa, dahil ito ay nasa anyo din na feminismo, ano yung kalagayan ng mga babaeng tausog sa pangkat etnikong tausog.
Ang mga tausug ay nasa Mindanao iyan. Yung mga usapin o temang pampelikulang pangrelihiyon ay madalas ay yung relihiyosong aspeto ng buhay ng mga tausug ay higit na binigyan ng atensyon sa pelikulang ito. Yan, dito na natatapos yung mga konseptong binanggit bilang hulwaran ng pagsusuri ng pelikula. No, ang bawat konsepto na ito ay masusing tinalakay at ipinakita yung relasyon nito sa mga pelikula. Naway magsilbing inspirasyon ito sa inyo para kahit paano maging maalam kayo kung paano sumuri ng isang pelikula batay sa mga konsepto. Yan. Hanggang dito na muna yung ating talakayan sa perspektibong pelikula. Kung mayroon pa kayong iba pang konseptong nakikita sa pelikula, bukas ang ating kurso para ipakilala nyo sa klase. Maraming salamat sa mga dumalo online. Hanggang dito na lang.